at sa diwa ng ating pananambahan sa Diyos. Tunay na sa Diyos lamang ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, kapurihan at karangalan. Tayo ay manalangin. Abba, Father, we thank you sa magandang araw na ibinungad mo sa amin. Hindi umuulan, maaraw, may lakas kami at buhay para maipaglingkod namin sa iyo. At sa umagang ito, Abba, Father, again, we ask for your indulgence. Help us, Abba, na maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating sa iyong bayan sa umagang ito. Bigyan mo kami ng spiritual comprehension upang maintindihan ang bawat mga pangungusap ng pagpapaliwanag hinggil sa iyong mga salita. Lakipan mo ito ng buhay at kapangyarihan sa puso ng bawat nakikinig. Sinidan mo sila ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong salita. At tulungan po ninyo na sa pamagitan lamang ng iyong salita ay nababago ang buhay ng bawat taong nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo. Maingat ko pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, kapurihan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ay sumigaw ng Amen. At kabayan mo ang katabi mo, sabihin mo, bakit ang ganda at ang guwapo mo ngayon? Ano bang sikreto mo? Tanungin mo ang sikreto niya. Bakit napaka-blooming mo ngayon? Okay? Bakit ang blooming ngayon ng katabi mo? Magandang umaga at welcome po dito sa atin pong Sunday morning worship service. Ito po ang huling Sunday ng atin pong team na pinag-aaralan sa buong buwan ng June. Ito po ang ating team ay stronger than you think. So, yung team na yan ay nagpapahayag sa iyo at sa akin na maaring merong kang hindi natutuklasan na hidden potential na hindi mo lang nakikita na nasa iyo. Pero pwedeng maging isang seed of greatness sa buhay mo. Balang araw ay titingalain ka. Hindi na nakasabit sa poste. Kundi, ibig sabihin, magiging matagumpay ang iyong buhay. Kaya yung topic, June 8, if I'm not mistaken, nang tinalakay ko yung series teaching patungkol sa You Were Born for This. Nag-giveaway tayo sa Father's Day noong June 15 at noong June 22 naman ay nag-giveaway uli ako sapagkat medyo masama ang aking pakiramdam nung Sunday na yun, June 22, last Sunday. But ngayon, God has given us the opportunity para muling maipagpatuloy yung topic na nabinbin na hindi ko po natapos na maibahagi sa inyo. Yung topic, You Were Born for This. Pwedeng pakita natin yan. Yan yung topic ko, kung maalala ninyo, ay 3 linggong taon na ang nakalilipas. 3 linggong taon na. 3 linggo lamang po na nakalilipas. You were born for this. Anong ibig sabihin ng ating topic na yan? Ibig sabihin yan,
ay bago ka palang isilang, meron ng magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na hindi ka pa naging tao, pero nasa puso at isipan ka na ng Diyos. At yan ay pinapatunayan ng verse ng Ephesians 1, verse 4, na ang sabi sa English, for He, God ang tumutukoy dan, for God chose us in Him before the creation of the world. So tayo ay pinili na ng Diyos bago pa lalangin ang mundo. Before the world exists, you are already present in the heart and mind of God. Nandoon ka na sa puso at isipan ng Diyos. Bago pa likain ng Diyos ang Milky Way, bago pa likain ng Diyos ang planetang mundong ito, ay nasa isipan ka na ng Diyos. At wala ka pang ginagawang masama at ginagawang mabuti. Pinili ka na ng Diyos. Para ano? Para maglingkod sa Kanya. Kaya hindi aksidente ang pagkakadalo mo sa ganitong pagtitipon. Yan ay nakadesenyo na sa buhay mo. At ang sabi ng awit 139 verse 16, anong sabi ni David when he composed this particular psalm? He said, your eyes, yung your tumutukoy sa Diyos, kay Yahweh. Your eyes saw me unformed. Yet, in your book, so meron palang aklat ng buhay, kung saan ay nakatala ang lahat ng magiging buhay natin dito sa mundo. At ang sabi, yet in your book, all my days were written before any of them came into being. So, nakasulat na ang tatahakin ng buhay mo bago pa mangyari ang lahat ng iyan. Sa makatuwid, ang Diyos ang may akda ng kasaysayan o istorya ng buhay mo. May umakda, may sumulat ng istorya ng buhay mo. At yan ay ang Diyos. Kailan niya sinulat yan? Yung kasaysayan ng buhay mo. Nung ikaw ay nasa sinapupunan ng nanay mo, o nung iluwal ka ng magulang mo, doon siya nagsulat, o bago pa lalangin ng Diyos ang sanlibutan, isinulat na ng Diyos ang mga bagay na maggaganap at mangyayari sa buhay mo. Kaya yung pagkakilala mo kay Kristo, plano ng Diyos yun. Yung bago ka lumapit kay Jesus Christ, dumaan ka sa katakot-takot na pagsubok at problema sa buhay. Dumaan ka sa maraming kabiguan at maaaring halos mamatay ka na nga at muli nabigyan ka ng pagkakataon para mabuhay. And then may nag-anyaya sa iyo, may nag-share sa iyo about the Lord Jesus Christ. At pagkatapos niyan ay napaatin ka sa ganitong pagtitipon. Tinanggap mo si Jesus Christ. Ang lahat ng yun ay bahagi ng istoryang isinulat ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya kung nagtatanong ka, bakit ang pangit naman ng isinulat ng Diyos na kasaysayan ng buhay ko ngayon? Kasi dumadaan ako sa mahigpit na pagsubok. Kung alam mo rin lang at kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ano ang sabi ng Diyos? Jeremias 29, talatang 11, I know the plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a future. So sa makatuwid, hindi nagplano ang Diyos ng masama para sa iyo. Pangit man ang iyong nararanasan, ngunit may equivalent yan na pagpapala para sa buhay mo. Pag dumadaan ka sa isang masalimuot na bagay sa life mo, para kang eroplano,
na pumapasok ka doon sa air pocket. Kaya yung eroplano, kapatid, ay halos niyayanig, nililindol. Parang bako-bako yung nasa, yung kalawak, yung taas, parang bako-bako. Gumaganang ganyan ng airplane mo, kala mo babagsak siya. Pero pagkatapos nun, ay smooth na yung lipad ng eroplano. Maaring ganyan ang iyong nararanasan sa buhay. Kapangit-pangit. Pero, yung susunod palang kabanata sa buhay mo ay napakaganda. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, anong kabanata ang nangyayari ngayon sa buhay mo? Pangit ba? O kapangit-pangit? Huwag kang mag-alala, sapagkat ang susunod na kabanata ay darating na. Masosurpresa ka. Sapagkat ang plano ng Diyos sa iyo ay maganda at mabuti. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon, mga kapatid, sabi nga, you were born with a purpose. Hindi ka lumitaw sa mundong ito na isang aksidente ang pagkakalitaw mo dito sa lupa. Na hindi sinasadya, na mismo ang Diyos na bigla kang lumitaw? No. Walang surprise sa Diyos. Na isilang ka sa mundong ito na may layunin, katulad ng mga ginagawa ng mga manufacturers. Lahat ng produktong kanilang nilikha ay may purpose, may gamit para sa tao. Bakit nilikha ang Colgate? Anong layunin? Yung toothpaste, bakit nilikha yun? Yung toothpaste na ang title ay Colgate. Nilikha ni William Colgate. Para sa ipin. Anong gagawin sa ipin? Pampalinis ng ating mga ngipin. Yung ating enamel doon ay matanggal man lang yung mga nakadikit dyan na anumang tinga na nariyan. Di ba? Okay? At nakapagbibigay ng bango sa ating hininga. So, nilikha yun para doon. Walang pong produkto na nilikha na walang gamit. Ikaw din ay isang produkto ng Diyos na ikaw ay lumitaw sa mundong ibabaw kasi may purpose siya sa buhay mo. At ano ang layunin ng Diyos kung bakit ka lumitaw sa mundong ito? Number 1 na pinag-usapan natin last June 8, nung present ka pa, na nandito ka, ay isinilang ka upang magmana ng himala ng Diyos. You were born to inherit a miracle. At yan ay hindi pwedeng pasubalian o pasinungalingan ng sino mang tao. Mismong ang Panginoong Yesus ay nanumpa. Nagbigay siya ng kanyang oath-taking. At kanyang sinabi sa John 14 verse 12. Ang sabi sa translation na gagamitin natin ay truly, truly. Sa King James Version ay verily, verily. Sa original version ay amen, amen, I say to you. He who believes in me will do the works that I do also. And he will do greater works than this because I am going to my Father. So sa Tagalog, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, wika ng Panginoong Yesus, ay gagawin din niya ang aking mga ginagawa. At higit pa rito ang gagawin niya, wika ni Yesus, sapagkat ako ay paroroon sa aking Ama na nasa langit. Therefore, kapatid, sinabi ng Panginoong Yesus, tayo ho pala ay tagapagmana ng himala ng Diyos.
Kaya hindi nakakagulat kung makaranas ka ng miracle ng Diyos sa buhay mo. Kasi yun talaga ang iyong mamanahin buhat sa Panginoon. You were born to inherit a miracle. At napakaraming tao tumatanggap ng himala ng Diyos. Doon lang na nagising ka kanina. Ilan sa inyo nagising kaninang umaga? Taas ang kamay na nagising. Yung hindi nagtaas ng kamay, tulog pa hanggang ngayon. Okay? Di ba? Isang himala na yan. Bakit po kamo? Hindi lahat ng natulog kagabi ay nagising. Marami sa kanila tuluyan ng natulog. Binangungot. Hindi po lahat eh. Yung iba habang natutulog ay inatake sa puso, iba inatake ng high blood. Kaya yun, naisugod na sa hospital. Pero ikaw, nagising ka, malakas, nagising kang may buhay, yan ay himala ng Diyos sa iyong buhay. Ilan sa inyo nakarating dito, buong buo at hindi kayo nasagasaan, hindi kayo na, walang kapahamakan na naganap sa inyo? Tingnan mo katabi mo kung nakarating nga ba siya na wala siyang anumang kapahamakan na naranasan. Sapagkat hindi lahat ng lumalabas sa bahay nakakarating sa patutunguhan nilang buong buo sila. Iba sa kanila ay maaaring nabundol. Ay nakita ko po sa isang tricycle, naka-tricycle, nagilidan ng isang sasakyan. Pumunta sa kaliwa yung tricycle, may pasalubong na malaking truck. Binangga yung tricycle, talsik yung pasahero at saka yung tricycle driver. At balita, agaw buhay, yung pasahero at yung tricycle driver ay patay. So, umagang-umaga yun. So, ibig sabihin, hindi lahat talaga makakarating ng buhay sa kanilang patutunguhan. Kung makarating man tayo, yan ay himala ng Diyos sa buhay natin. Ano bang ibig sabihin ng himala? Ang mga bagay na di kayang gawin ng tao na nangyari sa kanya ay isang himala. Kasi kung kaya mo din lang gawin ang isang bagay, hindi na himala yun. Ordinaryo na yun. Pero kung makagawa ka ng isang bagay na higit pa sa iyong kakayanan, kasi ang tao may limitasyon. Ang Diyos na ang gumagawa ng ganong bagay. Sa mundo, ang tawag, swerte. Pero walang swerte sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay hindi swerte. Ang mga Kristiyano ay mapalad sapagkat tayo ay tagapagmana ng himala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo. Yung nagdaang pandemic, tignan mo siya. Ba, nakasurvive? Hindi lahat ng dumaan ng pandemic year 2020 to 2022 ay nakasurvive. Ang dami nangamatay. Hindi na nga umabot sa ospital. Yung iba, hindi na tinatanggap sa ospital, nasa labas, doon na binawian ng buhay. Di ba? Marami mga nangamatayan. Nangamatayan ako ng mga mahal ko sa buhay dahil sa pandemic. Tayo, nakasurvive. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, buhay ka ba? Ha? Buhay ba yan? So, nakasurvive, ibig sabihin, himala ng Diyos sa buhay natin yan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tayo, kapatid, ay nakararanas ng himala dahil yan ang ating mana buhat sa Diyos. Isinilang ka para makaranas ng himala ng Diyos. Sino ang mga naoperahan dito? Nagkaroon ng operation sa kanila yan. Si Pastor Philip na operahan yan. Si Sister Rose Cacho, yan, dumaan sa lithotripsy yan. Ninenervous pa niya kung ano kayang gagawin sa kanya sa lithotripsy. Ibig sabihin, dudurugin yung kidney stones sa kanyang kidney. Okay? Hindi simple yun.
Sino rito kapatid sinasabi ng doktor na yung ugat mo sa puso, isa na lang ang gumagana, the rest barado na. Pero hanggang ngayon buhay ka pa. Hindi ba? Himalaya ng Diyos. At sino magsasabi, dati yung katabi mo, hindi naman ganyan kaganda yan. Pero ngayon, gumaganda at bumabata. Lumalakas ang appeal ng katabi mo. Hindi ba himalayan ng Diyos? Mukhang matanda ng katabi mo, pero mapagkakamalan mong single. At yan ay isang himala ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. You were born. Sabi mo, I was born to inherit a miracle. I am a miracle girl. I am a miracle boy. Oy, pagdating sa miracle boy ko, konti. Mga lalaki, bumangon tayo. We are a miracle man. Amen? Basta sa mga lalaki, parang hindi kayo biliba. Mga babae lang ata talaga ang nakakaranas ng miracle. Okay. At ang ikalawa natin na pag-uusapan, mga kapatid, you were born to win. Ikaw ay ipinanganak para magwagi. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi para matalo. Hindi ka talunan. Bagamat nakakaranas ka ng pagkatalo araw-araw sa buhay na to. Pero you were born to win. At saan natin makikita yan? Sa book of Genesis chapter 1, verse 26. Ang book of Genesis, tinawag na Genesis kasi ibig sabihin beginnings, pasimula. Aklat ng pasimula. At dyan mababasa ho natin yun pong napakagandang plano at layunin ng Diyos sa tao, bakit niya ito nilikha. Ito yung original purpose ng Diyos sa tao. Ano ang sabi ng Diyos sa verse 26? Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Sa Tagalog ay likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Yung salitang let them have dominion. Yung salitang dominion ay very powerful po yan. Pag sinabing dominion, nanggaling sa salitang domineering. May mga tao ang personality nila domineering, di ba? Ayaw nilang nagpapatalo, gusto nila lagi silang panalo. Lalo na pag nagkakaroon ng pagtatalakay, pag-uusap, gusto nila sila ang nananalo sa usapan. May sinasabi tayong napaka-dominant ng personality ng taong yan. Sabihin, ini-insist niya yung gusto niya doon sa isang tao. Kaya ang tawag ay napaka-dominant ng kanyang personality. Diyan nilikha ng Diyos ang tao. Hindi nakapagtataka kung bakit napaka-dominant ng personality mo. Sapagkat yan ang pagkakadesenyo ng Diyos sa tao. So, yung sinasabing let them have dominion, ibig sabihin yan kapatid, ikaw ang nagwawagi laban sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ikaw ang nagtatagumpay. Kaya, dyan pa lang sa book of Genesis, ay pinlano na ng Diyos
na ikaw ay magpanalo. Ikaw ay magwagi. At makita ho natin dito sa pagwawagi. Sa New Testament ay sinabi ni Apostle Paul yung isang katotohanan na binabanggit sa Romans 5:17. Yun pong pagiging mapagpanalo sa mga laban sa buhay nating ito. Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo tatanggap ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 5:17? MEV, ibig sabihin Modern English Version. For if by one man's trespass death reigned through him, then how much more will those who receive abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. So nagkaroon ng paghahambing yung naidulot na pagsuway ni Adan at yung naidulot na pagsunod ni Kristo sa buhay ng tao. Sa pamagitan daw po ng hindi pagsunod ni Adan, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao. Ngunit, ang sabi sila na mga tumanggap ng masaganang biyaya at ng kaloob na katuwiran ng Diyos ay maghahari sa buhay na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, possible na ang isang taong kumilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay magtagumpay sa mga laban sa buhay na ito. Marami po tayong battles na pinagdadaanan sa buhay. Maraming problema tayong kinakaharap. Maraming pagsubok tayong hinaharap. Mayroong tinatawag na battles of the minds. Yung battle of the minds, matindi po yan. Kasi po pwede na kung hindi mo pagtagumpayan lahat ng mga negative thoughts na pumapasok sa isip mo, madidepress ka. At aatakihin ka ng anxiety pag in-entertain mo lahat ng mga negative thoughts na bumabanat sa isipan mo. At meron din naman battle of the emotions, labanan sa damdamin. Minsan may mga negative emotions tayong nararamdaman. Kung hindi natin mapagtatagumpayan yan, ma-overcome ho tayo ng mga bagay na yun. At dahil doon maapektuhan ang ating behavior, maapektuhan ang mga decisions natin sa buhay because of the battle of the minds and the battle of the emotions. Meron pang the battle of the body. Ano yan? Mga sakit at karamdaman na pinipilit igupo ang ating katawang lupang ito. Maraming mga nararamdamang cancer na karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga tinutubuan ng mga bukol sa iba't ibang internal organs. So lumalaban ho tayo sa mga bagay na yun. Binubulungan natin ang ating pasyente. Ito man ay kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak. Sinasabi natin, lumaban ka. Sis, Brad, lumaban ka. Tapos tutugon na lang sa'yo, oo, yung taong pasyente mo. Naharap tayo sa paglaban. Another is the battle of the wallet. Ika-apat na labanan ay patungkol sa wallet. Bakit? Ano yung battle of the wallet? Ito'y tumutukoy sa finances. Na kung saan kapatid ay nakikipagdigma ka laban sa mga pangangailangan mo. Kasi kailangan kumita ka ng gusto. Kaya kahit ang sama-sama na ng katawan mo, ayan, pag masama ang katawan mo at sinisikap mong bumangon, tumayo, magtinda, magtrabaho, battle of the bodies yun. Nilalabanan mo yung naandaman mo. Tapos, nilalabanan mo pa
yung kailangan magkaroon ka ng pera dahil maraming, andyan na si Judith. Lumalapit na si Judith. Ano yung Judith? Due date. Ibig sabihin nakatakda na yung kailangan bayaran mo na siya. Hindi ba? Si Judith. Kailangan magkapera ka. Kailangan kumita ka, magkatrabaho ka para may pambayad ka. Ang tawag yan ay the battle of the wallet. Ang daming battles na pinagdadaanan tayo sa buhay. Amen? At nariyan ang mga temptations of the world. Pinupukaw ang isip natin, inaalis kay Christ, at inilalagay doon sa mga bagay ng sanlibutan para mawala ang isip natin kay Christ. Meron pang battle of relationship. Kinakailangan mapagwagian mo ang relasyon mo sa anak mo, relasyon mo sa asawa mo. Kasi kung hindi mo mapagwagian yun, pwedeng masira ang relationship ninyo. Nagkakaroon ng misunderstanding. So, ang daming battles na pinagdadaanan tayo. At salamat sa Diyos, nagbigay ng assurance sa atin na sa mga battles o labanang ito, tayo ay magtatagumpay. Amen? At nakita natin yan sa Genesis 1 verse 26, binigyan tayo ng dominion authority ng Diyos. Amen? At sa pamagitan ni Christ sa New Testament, tumanggap tayo ng masaganang biyaya, naligtas tayo, kumilala tayo kay Jesus Christ, at dahil tayo ay naligtas, tumanggap tayo ng gift of righteousness. Anong ibig sabihin ng gift of righteousness? Itinuring kang matuwid, wala ka namang nagagawang mabuti. Ang ginawa mo lang ay nagtiwala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nang tignan ka ngayon ng Diyos, it is as if wala kang nagagawang kasalanan. Samantalang bago ka pumunta rito, nakapagmura ka pa doon sa kasama mo sa bahay. Minura mo pa, pagdating mo rito, narinig mo wala ka ng kasalanan. Wow, grabe to. Bakit? Nang magtiwala ka kay Jesus Christ. Malaki po ang nagagawa ng pagtitiwala kay Christ. Amen? Ano yung sabihin ng pagtitiwala? Ito po ay bahagi ng pananampalataya. Na walang anumang alinlangan sa puso mo. Alam mo si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at wala ng iba. Wala nang ibang kasosyong tagapagligtas si Jesus Christ. Wala po. Kundi siya lamang ang tanging tagapagligtas sa buhay mo. At dahil nagtiwala ka, ikaw ngayon ay bibigyan ng gift. Reregaluhan ka. Hindi sasahuran ka. Amen? Bibigyan ka ng regalo. Dahil sa iyong pananampalataya at ang regalong yun, acquitted ka sa lahat ng kasalanang nagawa mo laban sa Diyos at laban sa iyong kapwa. Wow, hallelujah. Yun ang gift of righteousness. Kasi ang gift, hindi gift kung binayaran mo siya. Amen? Hindi yung pabili nga po ng regalo. Hindi binibili ang regalo. Ang regalo ay kusang loob na binibigay. Kung birthday ng isang tao, kahit matigas ang ulo niya, nagkaaway kayo dahil birthday niya, niregaluhan mo siya. Amen? Hindi mo siya niregaluhan dahil mabait siya sa'yo. Niregaluhan mo siya kasi birthday. Pero salbahe siya sa'yo. Ang tawag doon ay gift. So, binigyan tayo ng gift of righteousness ni Christ. At ano ang idinulot ng gift of righteousness? Hindi lamang tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos, it is as if banal ka. Kaya nga sa Bible, ang tawag sa mga New Testament believers na nabubuhay ay saints. Ngayon,
Sa ibang pananampalataya, kailangan ka munang mamatay para tawaging saint ka. At para ma-recognize kang saint, pag-aaralan yung mga charitable works na ginawa mo nung nabubuhay ka pa. At ngayon, bibindisyonan ka at sagiging santo ka na. Hindi ganoon ang itinuturo ng Bible. Ang Bible nagtuturo na ikaw ay pwedeng maging santo dahil sa iyong pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa Romans 1:7, sinulat ni Apostle Paul, to those who are believers in Rome, called to be saints. In-address niya na yung mga mananampalataya sa Roma ay tinawag na mga saints o banal. Bakit ginawang saint ang bawat believer? Hindi dahil gumawa ng mabuti yan, dahil yan ay nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Grabe yung nagagawa palang pagtitiwala kay Jesus Christ. Ibang klase pala yung benepisyo nun. Tapos, hindi dyan nag-i-end na ikaw ay tatanggap ng gift of righteousness, but you will reign in this life. Itong pinakamatindi. Maghahari ka sa buhay na to. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka kayang talunin ng problema. Problema sa puso. Problema sa wallet. Problema sa isipan. Amen? Hindi ka kayang talunin ng problema. Hallelujah. Saan mababasa yan? Ayan, Romans 5:17. No? Ang sabi, then how much more? Gaano pa kaya? Sila, tatagalogin ko lang to yung then how much more will those who receive abundance of grace. Gaano pa kaya sila na tumanggap ng masaganang biyaya at ng walang bayad na katuwiran ng Diyos ay maghari sa buhay na ito sa pamagitan ni Jesus Christ. Sino sa inyong tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos? Sino sa inyo tumanggap ng walang bayad na regalo na katuwiran ng Diyos? Anong sabi sa Bible? Maghahari sila dito sa ibabaw ng lupa. You will reign in life. Hindi ka talunan. Paano ang mukhang, pakita mo nga sa katabi mo ang mukhang nananalo. Sige nga, ipakita mo nga sa kanya ang mukhang nananalo. Sabi mo, tignan mo ko, ganito ang mukhang nananalo. Tingnan mo katabi mo. Ngayon, ipakita mo sa kanya ang mukhang talo. Ayan, sige nga, yung mukhang talo. Ipakita mo sa kanya yung mukhang talo. Amen? You know, tayo, sinasabi ng Bible, dapat laging nagwawagi. Sino ang mga nagwawagi dito? Amen. Hindi mo iparinig ng amen, ipakita mo ng mukha mo na nagwawagi ka. Sige. Lumapit ka sa 3 tao at ipakita sa mukha mo, sabi mo, ako'y nagwawagi. Sige, lumapit ka sa 3 tao. Dapat nakangiti ka. Amen. At ano ang sabi ng Roma 8:37? Sinasabihan tayo that we are more than conquerors. Conqueror ka na, kaya lang more than ka pa na conqueror. Higit ka pa sa mapagtagumpay. Amen? Nagtatagumpay ka, kaya lang you are more than conquerors. Wow, hallelujah. Roma 8:37. Higit ka pa sa mapagtagumpay. Kaya ipakita mo ang mukha mo sa isang taong talunan. Humanap kayo ng talunan. Yung mukha lang niya, parang akala mo talunan. Oy, kamo, ganito ang mukhang nagtatagumpay. Ayan.
Yung iba, pilit ngumiti eh. Na, hindi ngiti, ngiwi. Di ba? So, malinaw, kapatid, na tayo ay nagtatagumpay. Sino nakakilala kay Sig Siglar sa inyo? Isa sa mga paborito ko po yung manunulat, Sig Siglar. Napakagaganda ng kanyang mga sulat, pati mga quotations mula sa kanya. Marami kang matututunan. He is a man of wisdom. At sa kanyang pong pagtuturo, may tinuturo siya how to win in this life. Papaano magtagumpay sa buhay na ito. Sabi niya, may 3 P para maranasan mo ang pagtatagumpay. 3 P. Sabi ni Sig Siglar, you were born to win. But to be a winner, you must, number 1, plan to win. Planuhin mong manalo. Hindi basta-basta mananalo ka na lang. Ang pananalo, walang aksidente nanalo ka. Hindi mo sinasadya nanalo ka. No? Sinasadya po yan. Kaya nga sabi, pinaplano po yan. Magplano ka upang magtagumpay sa buhay. Ilan sa inyo dito gusto nyo magtagumpay kayo sa buhay nyo? Lahat tayo gusto natin magtagumpay sa buhay. Amen? Ngunit, kailangan planuhin mo. Sabi mo sa katabi mo, planuhin mo na manalo. Kasi, para manalo tayo sa buhay na ito, kailangan meron tayong malinaw na layunin at malinaw na direksyon sa buhay. Ano ang gusto mong marating sa buhay? Hindi ka mananalo kung yun lang marating sa buhay, di mo alam kung anong doon. Ang dami. Dapat isa lang. Hindi yung very vague, malabo masyado. Kailangan linawin mong maigi ano ba ang layunin at direksyon mo sa buhay. Kasi, ang tagumpay po, mga minamahal, ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng maayos at matalinong pagpaplano. Pinaplano po yan. Amen? At lahat po ng mga nagtagumpay, maging sa larangan po ng pagiging atleta, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay naging ilang beses world champion. Di ba? Si Stephen Curry, siya po ay isa sa mga successful NBA basketball player. Napakagaling sumiyot ng bola. Hanggang ngayon, siya yung nagahari sa 3-point shooting sa NBA, Steph Curry. Itong mga taong ito, mga kapatid, hindi ho basta na lang otomatiko na nagtagumpay sila sa larangang kanilang kinabibilangan. Nagplano po sila. Kasi importante po yung plan to win. Be purposeful. Kung ano ang gusto mong marating, pagsikapan mo yan. At planuhin mo. Amen? Marami pong naging mga successful businessman. Pinlano ho nila yung pagtatagumpay. Ngayon, may plano ka na, ikalawa, you need to prepare to win. Hindi po pwede po na nagplano ka upang magtagumpay, hindi ka naman naghahanda upang magtagumpay. Ang ikalawa, prepare to win, ibig sabihin ay maghanda upang magtagumpay. Pagkatapos magplano, kailangan mong magsanay. Para magtagumpay ka, magsanay ka. Katulad po nila Steph Curry. May plano siya na magtagumpay. Gumawa siya ng plano. Ano ang plano niyang gagawin? Kailangan siyang
mag-practice araw-araw ng pagsushooting. Nagplano siya. At ngayon, ikalawa, pinaghahandaan niya sa papanong paraan doon sa pagpapractice niya ng pagsushooting. Araw-araw ay nagsushoot siya ng 500 shots every day. 500 beses siyang nagsushoot doon sa 3-point area. 500 times. At pagkatapos po niyan, kapatid, ay per week, kasi everyday nakakapag-shoot siya ng 3,500 every week. At sa loob ng isang taon, ay nagpapag-practice siya ng mahigit 168,000 times ng pag-shoot ng bola. Pinapractice niya yun. Kaya pagdating sa actual na laban, pag bumitaw siya ng bola, sumushoot yung bola. Ano? Kaya dito, nakita po natin, kapatid, hindi mo mararating ang anumang pangarap mo sa buhay kung hindi mo paghahandaan para manalo. Kailangan kang magsanay, mag-aral, mag-develop ng tamang skills na meron ka. Gusto mo, kapatid, na someday ay makapagtayo ka ng isang beauty parlor? Yun ang malinaw na plano mo para magtagumpay ka, beauty. Ano gagawin mo? Kailangan mag-aral ka. Amen? Pumunta ka sa TESDA, mag-enroll ka dun. Papaano mo ang isang pangit ay mapapaganda mo ang isang pangit na tao? Papaano mo aayusin ang buhok na nababagay sa hugis ng mukha ng isang tao? Pinag-aaralan yun. Kasi gusto mo magtayo kaya mag-aral ka at magsanay ka. Mag-develop ka ng iyong skills at ng iyong talento. Amen? Yun po kung hindi mo gagawin yan, at nakarinig ka lang sa akin, magtatagumpay ako. Yun lang, magtatagumpay ako. Nagkamatayan ng lahat, pati mga kapitbahay ninyo. Hanggang ngayon, wala nangyayari sa'yo. Kasi, hindi mo sinunod yung 3 P's to win ni Zig Ziglar. First, plan to win. Anong gusto mong marating? Anong gusto mong maabot sa buhay? Planuhin mo. Yung sabihin mo lang, gusto ko maging isang dakilang beautician. Wow! Dakila, great beautician. Na kung saan ay lahat ng mga tabingiang muka, napapag-ayos mo. Bangklase ka. Sa pamagitan lamang ng ganda ng buhok, ang isang pangit na tao gumaganda. Alam niyo po ba na ang tao napapaganda dahil sa buhok? Pwede po dahil sa buhok. At malay mo, pag nag-aral si Rachel ng beautician na yan, makapagtayo yan ng sarili niyang boutique, beauty parlor. At maging multi-millionaire yung bata. Pero walang mangyayari kung siya standby lang. Amen? At pakuya-kuya-kuy, at pa-claim-claim, yes, I will win. Walang mangyayari yun. Kailangang planuhin mo, have a clear-cut goal or plan sa buhay mo. Anong gusto mong mangyari at maabot? Ikalawa, planuhin mo ngayon. Gusto kong magtayo ng parlor, mag-aaral ako sa TESDA. Yun po Simple lang po yan, kapatid. At ikatlo is predict to win. Ito napaka-importante yung ikatlo. Sa Tagalog ng predict to win ay asahan mo na magtatagumpay ka. Kasi kung hindi mo inaasahan, lagi mong iniisip, hindi ako magtatagumpay. Ito lang nga magtatagumpay. Dapat you need to predict and be positive. Amen? Asahan mong
magtatagumpay ka. Kasi ang positibong pananaw at paniniwala sa sariling kakayahan ay mahalaga. Kung iniisip mong magtatagumpay ka, mas malaki ang tsansa mong makamit mo ang pangarap mo sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be positive. Be positive, kamo. Huwag kang mag-iisip, baka walang mangyari. Nag-aaral ka pa lang sa TESDA, ay baka walang mangyari. Ano? Hindi ganyan ang nagpapanalo. Amen? Ano yung 3 P's to win? Number 1? Number 2? At number 3? Yes. At magtatagumpay ka. Amen po ba? Hindi nakukuha yan sa patalon-talon at takling, yes, I claim. No, planuhin mo. At mag-prepare ka. At maging positibo ka, makakamit mo ang pangarap mo sa buhay. Amen? Gusto mo maging piloto? Aba, planuhin mo. Tapos, mag-prepare ka. Tapos, ikatlo, ay asahan mong mangyayari yung pangarap mong maging piloto. Gusto mo maging piloto, tricycle lang, di ka makapag-drive. Di kang marunong mag-drive ng tricycle, magpipiloto ka pa. Di ba? Amen? Dapat dito mag-aral ka, mag-drive na rito muna sa lupa. Gusto pa maging piloto sa langit. Paano kung magkaroon ng road rage sa taas? Di nag-away kayo doon. Nagkabanggaan kayo doon sa taas. Di nag-away kayo doon sa taas. Di ba? Nag-away. Nakita mo, pinanood mo, nag-aaway, nagbubuntalon doon sa taas yung dalawang piloto. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, ano ang plano mo sa buhay? Sige nga, magkaroon nga kayo, kapatid, ng partner. At pag-usapan ninyo, kumuha ka ng 2 partner. Sige. At mag-encircle kayo. Tapos gumawa kayo ng mag-circle kayo. 2, 3 kayo. Thank you. Sige po, ayusin niyo po. Hirap po kung nakatagilid ho kayo. Ayusin niyo po yung mga upuan ho niya para hindi po kayo mga nakatagilid. Sige, magkaroon tayo ng groups discussion. Pag-uusapan niyo una, ano ang plano mo sa buhay? Magkwento kayo ng plano niyo. Hindi po masama mag-share ng plano sa buhay. Okay? Tapos, ikalawa, ano ang paghahandang gagawin ko para mangyari ang plano ko sa buhay? Ikatlo, at yung ikatlo, kapatid, iniisip mo bang magtatagumpay ka at malaki ang tsansa mong magtagumpay? Ayan. Sige po. Ayan. Mag-usap-usap po kayong 3. Bawat isa sa inyo mag-share ng inyong plano sa buhay. Maliit o malaking plano man yan, ibahagi ninyo. Pero bago kayo mag-usap-usap, kung hindi kayo magkakakilala, magpakilala naman muna kayo. Baka tawanan kayo ng tawanan, hindi naman pala kayo magkakakilala. Ayan. Okay? Kaya kung gusto mong magtagumpay sa buhay, magplano ka. Ano ang plano mo sa buhay? Ikalawa, maghanda ka. Ano ang paghahandang gagawin mo para yung plano mo mangyari? Sige. I-share nyo yung inyong mga pangarap sa buhay. Kunin ninyo yung nakita ninyong walang kapartner para naman magkakilalanan kayo.
Sige, mag-usap-usap kayo. Ano ang plano mo? Mga personal na plano nyo. Malaman man lang ng katabi mo, may plano pala itong batang ito. Ganda pala ng plano niya sa buhay. Isa-isa lang po ang mag-share, ha? Huwag pong sabay-sabay kayo para naririnig nyo lahat. Ano ang mga plano ng katabi ninyo sa buhay niya? Ngayon, kung wala siyang plano, sabihin lang, ako wala akong kaplano-plano sa buhay ko. Eh di, iba naman ang mag-share.
Meron na lang po kayong 3 minuto, 3 minutes sa inyong sharing. At least nakilala na ninyo yung katabi ninyo. Yan pala yan. Yan pala ang plano niya sa buhay. Pwede rin kung may plano na magpakasal yung tao, anong preparation ang ginagawa niya para maging matagumpay ang kanyang kasal? O may plano siyang bumili ng bahay, yan ang plano mo. Anong preparation ang ginagawa mo para mangyari yun? At iniisip mo ba na magtatagumpay ka sa plano mong ito? Marami po tayong iba't ibang plano sa buhay . Halimbawa, si Chen Chen, plano na mag-asawa. Ano ang preparation ginagawa ni Chen? Yun, maganda pag-usapan yan, Chen. Halimbawa, si Hana, balak ng mag-asawa. Ano ang preparation para magtagumpay? Kaya remember, the 3 P's to win ni Zig Ziglar. O yung iba, plano mo nang mag-boyfriend. Ano ang preparation ginagawa mo? Yung, marami pong mga plano-plano yan . In-example ko lang po yan. Plano na ninyong magkaanak. Ano ang preparation na gagawin mo? Preparation nyo ng magpakasal. Yan. Mahalaga po yan. Okay, last 2 minutes. Ayan. O ilang sa inyo, iniisip nyo na magtatagumpay kayo sa plano nyo? Yun. Okay. So next meeting, kukontinue natin itong topic na to. Series teaching siya . You were born for this. At yung ika-4 na pag-uusapan natin next Sunday, yung jump tayo sa ika-4 yung in charge dyan sa ating PowerPoint. Ano yung ika-4 na pag-uusapan natin? Why you were born? You were born to succeed. Yun. Yun ang ating pag-uusapan. Kaya sabi sa katabi mo, huwag kang a-absent, ha? Sabi sa katabi mo, huwag kang a-absent. Pag umabsent ka, pupuntahan ka sa bahay. Okay? Sige, palakpakan natin si Daddy God sa mga bagay na ating pinag-usapan. Para po sa mga pagkilala natin, sa mga first time nating nakasama, gusto natin silang i-recognize. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church, kina Marilu Barliso, invited by Teresita Eliscopides,
Pakihatid lang po si Marilu, ni Teresita, at si Gab Sumaya, invited by Kelly Garcia. Sige. Yung nag-invite, sumama rin po para po ma-welcome po i-welcome po namin kayo dito. Wag po kayong mag-alala. Hindi ho namin kayo ipapiring squad dito sa harapan. I-welcome lang po namin kayo. Si Gab Sumaya, Gab. Sino nag-invite kay Gab? Si Marilu ba? Ikaw, hindi ba ikaw nag-invite? Okay, sige. I-welcome natin sila. Bago nating mga kasama sa church na to, ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Ayan. Si Kelly, Brother Kelly pala nag-invite kay Gabi. Okay, nag-iinyaya na pala si Kelly, Amen, okay. Sige, tumayo tayong lahat. I-welcome natin ang ating mga bagong kasama. Pwede na kayo makabalik sa inyong mga upuan. Mamaya po ay may mag-i-entertain po sa inyo. Sige, for the announcement. Welcome po again sa ating mga very important people. And this time naman po habang tayo ay nakikinig ng ating mga announcements, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon through cash. Meron po tayong mga envelope sa likod ng inyong mga upuan and meron din po tayong bank transfer and GCash payment. At don't forget po na i-screenshot ang inyong mga tithes and offering at lagyan po ng inyong name at ipasa po kay Tita Marlene Rufino. And for our announcements, tuloy-tuloy po ang ating regular services na ginaganap po natin every Sunday ng morning service, 9 a.m. po yan, at ang ating afternoon service po ay 3 p.m. At syempre po, hindi mawawala ang ating midweek service and prayer meeting. Ini-invite din po namin ang bawat isa na dumalo po sa ating midweek service and prayer meeting. Yan po ay every Tuesday ng 7 p.m. And meron din po tayong prayer movement. Yan naman po ay weekdays. Ginaganap po natin ng 7 p.m. hanggang 9 p.m. Pwede din po tayong dumalo dyan. At yan po ay sa may kids care room sa taas. Amen. And for our next announcement, malapit na ang ating family getaway. Yan po ay sa August 25 and that is holiday. Yan po ay sa Galilee Wonderland Resort sa may Bustos, Bulacan. At sa lahat ng nagnanais na sumama, tayo po ay may registration fee. Murang-mura. Yan po ay 600 pesos. Para saan po ba itong 600 pesos na ito? Yan po ay sa entrance fee. And syempre, yung share po natin
sa pavilion at ang ating transportation. At pwedeng-pwede po tayong magdala no, ng mga ating pagkain para po i-share sa bawat isa. At sa lahat po ng gustong sumama, pwede na po kayong mag-register at magbayad kay Ate Karen Parale at pwede rin po kayong lumapit sa akin. Ito po ay open sa lahat ng inyong mga family members and of course sa ating mga nearby satellite churches. At again, paalala po namin sa bawat isa na ang deadline, makinig po tayong lahat, deadline po ng ating fee ay sa July 31 po. But pwede rin naman sila, o pwede naman din po kayong magbayad ng half. Pwede pong July 15, yung 300 and yung another 300 ay sa July 31. Kaya naman sabi mo sa katabi mo, magpa-register na. Amen. Tayo ay makakapag-relax dyan, no? At again, that is August 25. Praise the Lord. And for our next announcement, let us watch this video. Hallelujah! Shoutout sa mga kabataan dyan. Ano ulam? Uy, hindi ka gaganon. Ay, hindi ba ganon? Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Ate Marian. At ako naman po si Kuya JC. Ayan, patuloy po namin kayong iniimbitahan this coming July 26. Sabado po iyon. Sa Radiant Youth Gathering. Take note, Sabado kaya mostly sa atin walang pasok. Ayan, yung mga pwede naman, yung mga pwede pong umattend ang Radiant Youth Gathering ay age 13 years old to 24 years old, student or working student, graduating o kung ano man po ang pinagkakabalahan nyo. Sorry po, bago lang. Okay, ulit po. Ayan. Ang pwede po makasama po sa Radiant Youth Gathering po ay age 13 to 24 years old po, student or working student, graduating o kung ano man po ang pinagkakabalahan ng bawat isa ay basta pasok sa age bracket, pwedeng-pwede yan. Ayan. Paalala lang din po namin na kung sino po ang umattend po ng Radiant Young Pro ay pwedeng-pwede din po kayong umattend ng Radiant Youth basta pasok sa age bracket. Hello. Umihina po yung boss. Ayan, may nagtatanong, may bayad po ba? Ang aming kasagutan ay wala po. Ayan, libreng-libre lang po at wala pong registration fee. Ang gusto lang namin ay makasama kayo. Kaya pa-register na kayo sa amin mamaya after ng gawain. Ayan. Thank you po. God bless. Hallelujah. Ang sisweet naman ng ating mga Radiant Youth. And para naman po sa aming Radiant Young Pro, no, patuloy po namin kayo ni-invite sa upcoming Young Pro Gathering with the theme, Blessed and BC. So ito po, it will be held sa Vision Cafe. If familiar kayo, ito po ay located sa Santa Cruz, Manila. So malapit lang po siya. At ang ating pong time ay from 2 p.m. to 6 p.m. Ngayon po, meron lang po akong dalawang highlights sa aking pong announcement this morning. Unang-una ay, huwag nyo na po kaming pahirapan sa pagbabayad ng down payment dahil very affordable lang naman po ito. Ito ay 150 pesos
pesos lang. At para sa mga sumahod na nung Friday or sa sahod pa lang bukas, we encourage everyone to settle na po para less hassle na po on our end. Amen po ba? Dahil tayo ay mga Kristiyano ay may kusang palo. Amen? Ayan, kaya magbayad na po kayo. You may approach me, Kuya Jeff, Ate Mel, para po sa payment. And 300 pesos po ang ating full payment. Bakit 300? Kasama na po dyan ang ating meal and drink, kaya sulit na po. So yan, ikalawa po and last sa aking announcement, kami po ay open sa tulong at suporta ng ating adult professionals. Kung may leading po si Lord sa inyo to help or support our event or our program, we'll gladly receive it po. Any amount will go a long way para po sa needs ng event and to bless other young pro as well. Yun lamang po. Maraming salamat po in advance sa inyo pong kabutihang loob. Yes, kaya Beijing, mga young pro, suportahan natin ito pong proyekto ng ito para nang sa gayon ay ma-strengthen ang relationship ng bawat mga young pro dito sa atin pong church. Tumayo tayong lahat at tayo'y dadako na po sa ating closing at ipapanalangin natin sa Diyos ang lahat ng mga kaloob na nalikom ngayong umaga. Kaya po, baka meron pa pong nais humabol, yung mga hindi pa po nakapagbibigay ng inyong mga tithes and offerings sa church. Okay. Itaas natin ang ating kamay sa mga box offering, tithes and offerings na ito. Abba Father, tinataas namin sa iyo ang lahat ng pananalapi na nalikom ngayong umaga. Nanawa ay magkasya ito sa pambayad namin sa kuryente sa lugar na ito, sa tubig, sa wifi, at sa iba pang gastusin ng pagsuporta sa iba't ibang outreaches and satellite churches ng simbahan ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Dalangin ko nga po sa iyo, O Diyos, na nawa paramihin mo ang mga pananalaping ito at tumugon sa need ng inyong simbahan. You are the head of the church at hindi nyo papayagan na mag-short po kami sa mga cash bilang pambayad sa need ng inyo pong simbahan. At dalangin ko po sa iyo sila na mga nagbigay ay i-bless mo rin ang kanilang buhay. Patunayan mo sa kanila that we cannot outgive you. At alam ko, Panginoon, na lahat ng mga sentimong ibinibigay nila ay ibalik mo sa kanila, Lord, milyon-milyon, Panginoon, sa kanila pong mga wallet. In Jesus' name. And Abba, Father, sa salita mong aming napakinggan, nawa, tumimo sa puso namin ang lahat ng mga narinig naming pangangaral. Hindi nawa ito hanggang ngayon lamang at pagkatlabas namin dito sa simbahan ay parang wala kaming napakinggan. Kundi bagkus, O Diyos, tulungan mo maging seeds of life ang iyong salita sa puso namin. At tulungan mo po kami, Abba Father, na laging magtagumpay sa lahat ng uri ng ginagawa namin sa buhay na ito. Salamat po sa pagiging recipient namin ng miracles. And we know, O God, that every day is a miracle for each one of us. Lord, iatid mo po ang bawat isa sa kanilang uuwian ng ligtas at mapayapa. Marat ng nawa nila nasa mabuti at magandang kalagayan ng kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila sa kanilang pagbibiyahe, wala pong madukutan, walang ma-hold up, wala pong madisgrasya at maaksidente ng mga kapatiran po namin. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumayin niyong palagi, ngayon at magpakailan-kailan paman, at samahan kayo lagi ng anghel ni Yahweh at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng inyong buhay sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw na Amen!
magkamayang tayo sa isa't isa at sabihin mo sa kakamayan mo, you are born to win. You are born, You are to born win. to win. God bless po sa Sabihin mo bawat sa iyong isa. kakamayan, you are born to win.